Hugas kamay! Yan ang sinisigaw ng mga Pilipino laban dito kay Executive Secretary Lucas Bersamin, guys. Dahil itong si Lucas Bersamin ay isang former Chief Justice. Diba? Siya yung pinakamataas na dating Chief Justice dyan sa Supreme Court. Ngayon ay naghuhugas kamay. Akalain nyo po na isa siyang napakatalinong tao pero naghuhugas kamay. Yan ang sinisigaw ng mga tao ngayon. Dahil kung natatandaan nyo about sa GAA issue o sa BICAM issue, no? Sa dapat na BICAM ang issue, itong si Bersamin agad-agad na nag-declare ng fake news. Sabi niya agad nung nagkaroon ng interview or topic si na former President Rodrigo Duterte, Congressman Ongab, na about dyan sa GAAP na sa mga blanco na mga items dyan sa budget na for 2025. Sinabi ni Bersamin, fake news. Andito yung kanyang statement na linagay dito, basahin natin. Statement from the Office of the Executive Secretary. Kasi nga, I think that time wala sa bansa si President Marcos, nasa Thailand kasi may kinakasal na anak ng I don't know, PCSO yata. Yun, basta sa ibang bansa yata si President Marcos. Kasi nga ang nagpalabas ng statement ay si Executive Secretary. Sabi niya dito, ang sabi niya, basahin natin ng mga lines lang na konti. Excuse me po. Some quarters, including a former president, have maliciously peddled a fake news about President Marcos having assigned GAA of 2025 with certain parts of the enacted proposally left blank to enable the administration to simply fill in the amounts like in a blank check. Yan ang tapang nilang dating sinabi yung dinibang nila yung about sa BICAM issue. Dapat ang pinagsasabi ni Bersamin, ni Executive Secretary Bersamin ay GAA. Wala nang blanco sa GAA. Yun yung malinaw kasi nga meron na nga nag-fill in the blanks. Sino? Sa Congress, both House and Senate ang nag-fill in the blank. May kinalaman ba or may kinalaman ba ang Executive Department or doon lang mismo sa BICAM sa Senate and Congress? Yun yung sina-challenge ngayon. Napilitan itong si Bersamin, Lucas Bersamin, na magsabi na hindi kami mananagot. Yan na yung tono niya ngayon. Naghuhugas kami na siya. Hindi kami mananagot, sabi niya dito sa post ng GMA News. Ayan, GMA News. Nakalagay dyan, hindi kami mananagot. Diyan, sabi dito, Bersamin says on supposed blank items in 2025 budget. Ayan, naglalaglagan na guys. Samantalang itong Grace po, Escudero, Panay depend nila na walang blank dyan sa BICAM. Ngayon lumalabas na ang totoo, diba? Hay nako, medyo mainit talaga yung issue kasi nga ang nangyari kasi is ang budget ang pinag-uusapan natin. Ano ba? Excuse me itong customer pa na ka. Yan. Pasintabi sa mga kumakain. Okay lang. So yan. So, ang mga senador, mga congressman na nagdidepend ay parang dumistansya ng palasyo. Bahala kayo dyan. Wala kaming responsibilidad dyan. Yan yung nangyari. Pag i-analyze natin. Kung matatandaan nyo kasi guys, nung nakaraan, kailan to? Sinabi ni Jaime Marcos noon na
Sabi niya, nakikiusap siya dito. Sabi niya ay don't let President sign a budget dito noon sa Inquirer. Sabi, nakikiusap siya na wag permahan yung budget. Don't, sabi dito, Amy Marcos to Bersamin, DBM chief, don't let President sign budget, sabi niya. Kasi nga, may alam ito siguro na talagang meron, yun nga sinabi niya, napapanood natin sa mga interview niya. Ikaw nga natin, i-play nga natin kung bakit. Before that ay, kasi may nakita kong post dito ni Ed Alunan. Basahin natin yung sabi ni Ed Alunan na sa kanyang Facebook. Sabi niya, does Bersamin control the SC? Ayan, SC. Senator Amy Marcos had advised Executive Secretary Bersamin not to recommend her brother Bongbong approve and sign the 2025 GA as Amy had stated publicly. And when Amy had prayed for God to protect her brother from demons in the palace, was he thinking of the people like Executive Secretary Bersamin? Sabi dito ni Ed Alunan, ayan na. Sa gustong makabasa sa kanyang sa kanyang sa post, binabasa natin. Naka kay Ed. Yan si Ed. Okay? Pagkaswapang kasi nila sa pera. Bakit? Sa halip na unahin itong mga napaka-importanteng proyekto para sa atin, ang inuuna nilang mga proyekto ay ang para sa kanilang mga sariling interes. Pagkat halimbawa ito ngayon, itong 288 billion na isiningit po sa pambansang budget. 288 billion. Binawasan daw ng 26. Okay, 26. So magkano pa natira? But basically po, wala naman sa plano mismo po ng kagawaran, wala mismo sa plano talaga ng pambansang gobyerno, isiningit po nitong sigurado kung hindi lang po talaga pagkaswapang itong mga taong gobyerno po. Ayan, wait lang. Bakit? Yun na yung topic. Napunta kay Ted Pailon. Dito kasi sa post ni Ed Alunan, nandun din si Kuna, yung sinasabi ni nawala tuloy ako, guys. Nung pinuntahan ko yung post ni Ed Alunan, yun lumabas kay Ted Pailon, sinasabi niya 288 billion. O, diba? Sana all. Siningit yung 288 billion. Bakit ganun? Parang hindi talaga magandang tignan yung insertion. Alam nyo, guys, naalala ko si President Duterte, meron dating ganyan na issue, may nag-insert ng 91 billion. Binito niya yung budget, hindi niya pinirmahan kasi nga alam niya corruption yan. Ito 288 billion minus 26 billion. I think yung sasabi ni ko na minus 26 billion, yun na tayo sa AKAP na wala naman sa national expenditure, pero siningit nandun yung AKAP, yung AKAP na pinaghatian na ng Congress, 21 billion. Ang Senate ay 5 billion, kaya 26 billion, tama ba? Correct me if I wrong, yun yung aking na-recall, ang AKAP na wala sa national expenditure. Yung sinasabi ni Ted Pailon ay in-insert. Ayan. Aside from that, may insertion na 288 billion. Oh my goodness, ang laking pera, hindi milyon ang usapan. Billion. Yung spelling niya ay letter B, billion. 1 million, hindi. Baka nalilito po kayo, guys. Madaming Pilipino talaga ang nalilito. Ang milyon ay mas malaki. Ang billion, letter B, ay mas malaki kumpara sa milyon. Yan yung itatak nyo sa isip nyo. Yung sinasabi nila na 125 million ni Sara, wala pa yan katitig sa sinasabi nilang 288 billion. Billion, guys, billion ang usapan, yung mga pera na yun nga, sabi nga ni Ted Pailon, parang katiwalian ang mangyayari kasi nga
nagkaroon na ng budget itong Marcos administration sa loob ng 3 taon, naka 4 trillion na siya. 4 trillion na, pero zero infra, sabi nga ni kapatid niyang si Amy Marcos. Hanapin natin yung video na yun, sabi ni Amy Marcos, 3 taon na, pero zero infra. Diba? Saan dinala yung 4 trillion? ayuda guys. Ay nako, nawala tayo kay Bersamin, balik tayo kay Bersamin. Dito kay Ed Alunan, asan na ba yung sinasabi niya dito sa kanyang post? And when Amy had prayed to God to protect her brother from demons in the palace, was he thinking of people like Executive Bersamin? Sabi niya, may question mark parang nagtatanong siya. Amy did not sign a BICAM report because of the blanks. She must have suspected something was not right the way the process was being followed. Bersamin ignored Amy's warning. Bongbong would have not approved and signed if there was something wrong in the process. So Bersamin cannot escape responsibility. Tama, kasi siya yung executive secretary. Sabi pa dito, he failed to protect Bongbong, the president, by being remiss in his duty. Bersamin is confident the Supreme Court will exonerate him from responsibility. Wait lang, may customer. Yokay. Thank you. Yan, continue natin guys. Pasensya, may customer. Asan na tayo? Does Bersamin now control the Supreme Court? If indeed the Supreme Court rules is in his favor, then the court itself is tainted with corruption. There is no more accountability, no more justice in the land. It will be the proof the 3 branches of government are broken. Sabi dito ni Ed Calderon, ang titindi ng kanyang mga sinabi dito guys, ang bibigat. Kaya naman yung mga comment ng tao dito ay ibig sabihin lang yon, hindi talaga siya pwede maging presidente. Walang sariling pag-iisip. Ayan, dami. Sabi dito sa kayo, magbasa tayo ng mga konti dito. Diba may West na tumatanggap ng heavy language sa Okada case? So meaning, hawak din nila ngayon, wala nang justisya sa Pinas, puro na lang korupsyon. Yung pa rin ko, declaration of constitutional budget, BBM impeachment. Sabi, ginawa lang yung kapatid niya sa Malacanang. Ginawa lang yung kapatid niya sa Malacanang, ginawang puppet. Ayan. Ay, nako. So, ayan. Yan, si Bersamin na ang ating tinatapik, Nagbasa-basa pa tayo. Asan na ba yung post na yun? Nakita ko sa GMA yun, sa GMA. Bersamin issue, ayan. Bersamin BICAM issue. Maghanap pa tayo ng mga iba bago tayo mag-end. Okay. Dito naman sa Truth Stream, ayan. Dito naman sa iba. Dito naman sa isang page. Madami tayong ayan Truth Stream. Maraming mga, hindi na tayo kailangang umasa sa mga news. Marami ng mga vloggers or mga tawag dito, nagpo-post about sa mga nangyayari sa Pinas, kaya wala nang may papalusot pa. Sabi dito ay Lucas Pilate. Now, Lucas Bersamin is acting like Pontius Pilate ba? Yung Poncio Pilato. On behalf of the President, perhaps the code white it Sid and Roddy's blunt bring the matter before the Supreme Court. No amount of defense or distortion of the truth can change the fact that the BICAM Committee report on GA 2025 cannot be easily swept
under the rug. Ayan. Not even a multi-peso PR campaign can erase the damage to the current administration reputation. If there is anything left, ayan, sabi dito, ano, ayan, sa GMA, ay sa Truth Stream. Hindi ko mahanap yung kay sa GMA niya. Nahan ko yan, nakita ko yun sa GMA. Ang daming likes, ang daming tumatawa dun. Hanapin natin. Ito pala, ito. Sa GMA talaga yan 17,000 reaction, 6,000 ang nag-comments. 2,000, ayan lang yan. Dito tayo, ano. Sabi dito sa GMA, ayan, basahin natin. Executive Secretary Benjamin said on Friday that the office of the President will not be held liable if the issue of the supposed blank items in bicameral Conference Committee report on 2025 national budget will be brought before the Supreme Court. Kaya nga sabi dito ay hindi kami mananagot. Magbasa tayo ng comment. Before that, magbasa tayo ng comment. Alam niyo pa yung out of 17,000 na nag-reaction, ang tumawa ay nasa 15,000 ang tumawa kay Bersamin. Yan, may nag-like the 1.3, may nagmukhang nagalit 338. Ang tumawa ayan So ibig sabihin ay gising na ang mga Pilipino, di ba? Gising na ang mga Pilipino. Pwede pala yon, walang pananagutan ang sangay ng eksekutibo, pero sa paggastos ng budget kasali kayo, aba, matindi. Wow, oo nga naman. Ang sabi ni Grace po, wala silang blockade, bakit ngayon meron na? Hirap ng trabaho nito nung una i-deny, ngayon ay play safe na. So inamin nyo na may blanco. Sabi dito, diba? Nagtuturuan na pag nakita ang Supreme Court yan, sigurado may tatamaan talaga sino ang magiging collateral damage. Nako po. Ano pa, yan ang dapat pag-usapan sa Senate hearing. Paano isi-Senate hearing or i-Congress hearing yan sa, kunwari, magkakaroon ng hearing sa Senado, sa Supreme Court. Sila yung maniniwala ba kayo na gigisahin nila yung sarili nilang mantika? Yung sarili nila sa sariling mantika. Yung parang, yung kaso nila, sila yung magkuhan at sila yung kunwari, ang tawag doon, yung ikaw yung may kasalanan, pero ikaw din yung mag-iimbestiga sa sarili mong kasalanan. Saan yung check and balance doon, di ba? Wala nang check and balance pag gano'n, ano? Kaya dapat ay sa Supreme Court na lang talaga. So, just in case pala pag napunta yan sa Supreme Court at napatunayan na may ganyan anomaly, then may time frame yata na kailangan ihabol kasi pag hindi yan nahabol, ang magiging basihan sa 2025 budget ay yung nangyaring basihan na 2024 budget, parang re-enacted yata tawag doon, ano? Wait lang may customer. Payungwang umsak. Okay. So, yan na lang guys. Tapusin na natin about kay sa Bersamin issue. Ayan, again sabi niya walang pananagutan ang Malacanang. Talaga naman kasi walang pananagutan ang Malacanang. Ang tanging naging issue lang kasi kay Bersamin ay parang nakisawsaw yung sa issue na tinatalakay ni former President Rodrigo Duterte at saka ni Congressman Pongab. Ang pinag-uusapan nila ay BICAM. Hindi naman kasi sinali ang pangalan ng President ng Pilipinas na si Marcos doon. Bakit kasi ikaw yung unang pumutak? Parang kung sino yung unang pumutak, yung parang itlog ba, di ba? Parang guilty agad yung yung dating dinunay mo agad, sinabi mo fake news niyan. Walang pinirmahan ang Pangulo na blanco sa GAA. Hindi kasi yung GAA ang pinag-usapan dyan, Bersamin. Former Chief Justice ka pa naman. Ang pinag-uusapan doon ay BICAM. Never doon sa interview na yon, Sunmat.
Sapsay. Wow, ang pama na. 細獎咧，濕水，四蚊有。 5蚊，五蚊係啊，五蚊。五蚊。哦，大把錢，十四。50，犀利中文啊你啊，好厲害，唔俾啊，試吧，好厲害。Ay, asan na tayo? Sabi ko mag-edit na. Asan na tayo? Ayan. Yun. About sa pakikisawsaw, ano. Ngayon, nagugas kamay ka na sa issue na yun, ano. Ang main topic doon, BICAM, composed of House of Representative, yung mga congressman, and senador, di ba? Yun yung pinag-usapan nila na issue, nakisawsaw ang Pangulo na at saka Executive Secretary. Sinabi pa nga ng Pangulong Marcos, he is lying. Sinungaling daw si former President Rodrigo Duterte. Which is, wala nga kayong dapat ikasawsaw. I-comment doon kasi nga, hindi naman kasi kayo kasali sa topic na yon. Dapat tawag ito, hindi kayo, close your mouth ba? Behave. Kasi hindi kayo kasali sa topic. Ang pinapatamaan ni former Rodrigo Duterte ay yung Congress, both House and Senate, na dapat sila yung sumagot doon sa mga blanco. Di ba? Pero ang sumagot yung palasyo. Kaya ngayon, nagkabuhol-buhol na. Meron ng medyo magulo. Ngayon, mayroon na, since naging viral na yung issue, kahit naman na anong gawin nilang PR, sabi nga dito, kahit ilang milyones na PR team para ma-debunk, para mawala tong issue na to about sa BICAM, hindi yan basta-basta mawala. Kung naalala nyo, kinabukasan nagkaroon agad ng yung Quadcom hearing, di ba? Nagkaroon agad ng Quadcom hearing, tapos meron daw silang nahuling spy na mga Chinese. Kung not totoo yung spy, kasi nga, pag yan yung isa natin na itakal, ano? Kasi yung nagsalita na si Teresita ang alam niyo naman yun, ipatikin ko lang bago tayo mag-end, ano? Kung ano-anong pinalabas nilang mga issue, pero wala, hindi yan nawala kasi malaking iskandalo tong BICAM issue. Pera ng bayan yan Pera ng bayan, taxes natin yan, di ba? Nagbabayad tayo ng tax, tapos ginagastos lang ng mga taong nakaupo na politiko or mga nasa mga department ng government na parang, bakit, di ba? Hindi maayos yung paggastos. May ini-insert. Bakit sila nag-insert? Doon na lang sa DPWH. Pinunduhan niya ng 1 trillion. Di ba? 1 trillion. Akala nyo, I remember way back yung panahon yata ni Pinoy, ang DPWH ang pinakakurap na ahensya ng gobyerno. Alam nyo kasi kung bakit ang DPWH, di ba ang construction, ang mga congressman, meron silang construction businesses. Sila ang gumagawa ng pondo, sila rin ang gumagastos ng pondo. O, di ba? Saan ka pa? Kaya nga nakapagtataka itong 2025 budget, nagkaroon ng 1 trillion ang DPWH. Sabi ko nga, bago tayo mag-end, kasi nandito ng katrabaho ko, patingin ko lang yung sinasabi nila na may nahuling mga scam daw, mga spy daw, Asan na yun? Asan na? Bago tayo mag-end, and then, asan na yung, kasi andito ng katrabaho ko. Buti na lang pumasok yung katrabaho ko, siya yung magko-compute ngayon ng aming, tawag dito. Siya yung magko-compute ng aming sales ngayon. So, hindi ako nape-pressure na mag-compute, pero nape-pressure lang ako kasi andito na. Ito na po yung, patigim lang yung tawag dito, asan na? Ito.
pa na save. Nakita ko sa kwan sa na-interview siya. Dito sa SMN na tatatata. Yung Chinese name ng company na hindi ko lang ma-sure kasi tumawag yung kaibigan kami Tang Yanqing at sinabi na he was badly tortured, no? Kaya siguro hindi nila maiharap. So I do not know, I'm not jumping to conclusion, pero bakit hindi ninyo iharap sa Chinese Embassy? Ano ba nangyayari? Pinipilit ba ninyo mag-away talaga ang China at Pilipinas at pinipilit ninyo yung ganyang make-believe ng mga spy story? Nagsabi na graduate daw siya ng People's Liberation Army na university. Hindi. Technical school lang. Zhejiang Technical and Vocational School. Doon siya nagtapos, no? So, ang layo-layo na sabihin mo, People's Liberation Army na university. Nasaan yung intelligence natin kung ganyang information na ang nakukuha ninyo, panay false news. Naalala nyo ba, merong nahuli ang otoridad at sinasabing espiya daw ng China or Chinese spy? Naku po, meron pong naging pahayag dyan si Ma'am Teresita Angsi ng Kaisa para sa Kaunlaran at makakasama po natin siya ngayong gabi. Ma'am Teresita, magandang gabi po at Marvelando, kasama po si MJ Mondihar. Good evening, ma'am. Magandang gabi naman po sa inyo. Opo. Ma'am, para sa kaalaman po ng lahat, ano po ang inyong impormasyon na natanggap nyo po rito? Kasi itong sinasabing Chinese spy na si Deng Yanqing at nabasa ko nga po itong inyo pong naging statement ay parang nagsasagawa lang sila ng para sa road testing project dito sa bansa para sa road mapping para sa mga smart vehicles. Ano po yung mga impormasyon po na inyo pong alam po ukol dito, ma'am? Ganito po yun, dahil isang linggo na nahuli yan si Tang Yanqing. Hindi siya makausap ng asawa niya na taga Zamboanga, no? Hindi rin siya makausap ng Chinese Embassy na humihingi ng consular visit. So, ang nangyari, tumawag yung family niya from China sa akin, no? At sinasabi, paano naging spy ang itong kapatid ko, nakausap ko yung kapatid, no? Nagtatrabaho lang yon, no? Parang road mapping, yung parang for smart vehicles. Kunyari, taga China ka, taga Beijing, pupunta ka ng Manila, hindi ka marunong mag-navigate, gagamitin mo yung China navigation, yung tauhang na ginagamit. Ang equivalent nun, Google Maps, no? Makikita naman ninyo siguro yung mga umiikot na sasakyan ng Google Maps na nag-a-update lagi ng kanilang map. I think yan yung sinasabi ng kapatid. Ako, I have no way of verifying, no? Sabi ng kapatid, malayong-malayo sa spy equipment yung dala ng kuya ko dahil kung spy yan, dala niya sa sarili niyang sasakyan yung mga equipment na ginagamit niya pang spy, di ba? Sabi niya, parang it's so far-fetched, no, na mangyayari yon. Ang dala niya, mga simple lang na commercial na klaseng router na ginagamit talaga sa road mapping. May kinuwento siya na, 10 kilometers, gano'ng katagal yung takbo mo. Kasi nga, you should know the road condition. Malalaman mo ngayon yung kung gano'ng kabilis yung map mo maitatakbo yung 10 kilometers. So yun, ang sinabi sa akin, I have no way of verifying, pero sabi ko, yung mga nag-iimbestiga, tingnan naman ninyo yung equipment. Parang nagbigay agad kayo ng conclusion, chinek ba ninyo, no? Kung totoo ba yung mga accusations na ganyan. Kung may mga Pinoy sa ibang bansa, ma'am, no, mga OFW, pag nagkaroon sila ng nahuli sila kung ano man, di po ba tinutulungan agad yan ng ating konsulada, ng ating embahada? Pero sinabanggit nyo po yung embahada ng China ay hindi maka-access dito sa kanilang citizen.
lumapit na sila sa DFA, lumapit sila sa Department of Justice, hindi pa rin sila pinayagan ng consular visit. At nalaman ko doon sa kapatid na tumawag yung kaibigan daw ni Peng Yuanqing at sinabi na he was badly tortured, no? Kaya siguro hindi nila maiharap. So I do not know, I'm not jumping to conclusion, pero bakit hindi ninyo iharap sa Chinese Embassy isang linggo na? As of today, no? Exactly 1 week nang nahuli ninyo yung taong yan, no? At nasampahan ba ng kaso, no? At hindi man lang ninyo payagan na meron siyang representation, no? Lilipad bukas ng umaga yung asawa niya from Zamboanga, no? Na worried. Iyak na iyak yung parents, no? Nitong si Peng Yuanqing. At hindi naman siya yung sinasabing iniisip nila ng mga POGO workers, gano'n, 10 taon na dito, nagkaanak na nga dito yung taong yan. Kaya parang ano ba nangyayari? Pinipilit ba ninyong mag-away talaga ang China at Pilipinas at pinipilit ninyo yung ganyang make-believe ng mga spy story? Opo, nabanggit nyo po na 10 taon na dito sa Pilipinas. Saan po sila nakabase dito, ma'am? Kasi nabanggit nyo rin po taga Zamboanga. Mahigit na kinasal yata sila 2014 na, no? So, yung asawa niya nakarating na rin daw sa China, no? Dahil nagkaanak nga sila. May isang panahon din na dinala sa China para makita ng magulang itong panganay na apo, no? Actually, the one and only na apo. Ang talagang base niya is Zamboanga. Pero pag ganitong may kinokontract siya, kasi contractor lang siya eh. Pag kinokontract siya na magtrabaho, tatanggapin niya, so na-assign siya sa Manila, sa Luzon, sa Visayas, gano'n. Tsaka maling-mali, no? May nagsabi na graduate daw siya ng People's Liberation Army na university. Hindi. Technical school lang. Zhejiang Technical and Vocational School. Doon siya nagtapos, no? So, ang layo-layo na sabihin mo, People's Liberation Army na university. So, parang nasaan yung intelligence natin kung ganyan information na ang nakukuha ninyo, panay false news. Opo, at itong Chinese ma'am ay ano po yung kanyang profession? Sabi nyo nga po, contractor lang siya. And meron po ba siyang kumpanya dito sa bansa po? Yung kumpanya niya, dito wala. Dito, ang ano nila, may maliit sila parang tindahan na parang pharmacy and parang may grocery, gano'n. Yung parang small na sari-sari stores style, no? Pero ang mainly is yung mga over-the-counter medicine sa Zamboanga. Yun yung ikinakukuha na asawa niya at anak niya. Tapos siya, yung kinukuha nga, no, as parang technician, gano'n. Contractual na technician para dito sa mga project na tulad ng ganito, no? So yung dalawang Pilipino na nahuli kasama niya, driver lang, no? So driver tsaka yung parang pahinante style na kung bababa siya, kailangan niyang i-check yung road condition, gano'n, tutulungan siya ng dalawang Pilipino na kasama niya. Ang nagdala ng equipment na ano niya, yung company nila, yung engineer sa company nila. Mahaba, automotive service, something yung pangalan. Parang it sounds like ECO, yung Chinese name ng company. No? Hindi ko lang sure kasi yung translation kasi in Chinese yung pinadala sa akin. Ayan, tapos na. Tapos na ba o may napindot? Tumawag yung kaibigan daw ni Peng Yuanqing at sinabi, Tama ba? Ayan ay, akala ko ay hindi mahaba, very mahaba pala. Mahaba. Ilagay ko nga dito sa mas poging pike. Mas poging pike.
Yan ay kung totoo yung claim ni Ma'am Teresita ang nakakahiya no. Yung tayo sa part ng government natin kung mali yung kanilang claim na yung kanilang sinabi na spy daw parang ordinary kwan lang pala na nakapag-asawa ng Pilipina. Yan, siningit ko lang yan yung isa kasi very important. Iputol ko sana kanina kasi andito na ang mga katrabaho, nagkikwentuhan na sila. Kaya lang ay kailangan nyo malaman yung totoo. Punta kayo sa page ng SMNI, dyan sa Facebook, yung buong istorya. No? Parang ang kwan ng ating gobyerno ang tawag dito, ang medyo magulo, ayan. Kaya naman, sa manalo dyan sa for GCash, 500 pesos, pinahin nyo, congratulations. Ang tamang sagot ay hindi ko na isusulat, sasabihin ko na lang. So, stop na yung sasagot dyan. Stop na. Yung sagot ay may kinalaman kay Bersamin, lahat na, basta lahat ng issue dyan, lahat ang sagot na ito ay may kinalaman sa ating lahat, sa gobyerno, sa mga tao, lahat. Ang tamang sagot ay nasasadlak. Ayan, nasasadlak ang budget for 2025 kapag ito ay may challenge sa Supreme Court na yung BICAM na pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ay ma-unconstitutional yung GAA, diba? Nasasadlak yung budget, yung paggagamitan ba yung budget na may mga magandang nakalaan doon, nasasadlak. About naman doon sa issue na sinabi ng ating government na merong spy, ay nasasadlak ang ating bansa sa kahihiyan international. Nasasadlak kasi nga mali ang kanilang conclusion, sabi nga na spy sila. So nasasadlak. Congrats sa nanalo dyan. 37 minutes na. Maraming salamat. Have a nice day. Good morning. Bye bye sa inyo lahat. Thank you.